Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. The Nephew. Noong 2021, ni-record ng kapatid ni Marlene ang kanyang anak isang araw bago ito mag-2 taon para ipakita sa mga kapatid niya. Ang pamangkin ni Marlene ay masaya lang na nilalaro ang alaga nilang pusa at ang pink basket niya. Tipikal na ginagawa ng mga tito at tita na nanghihingi ng videos ng pamangkin nila, lalo na kung ito ang unang bata sa pamilya. Sa simula, walang napansing kakaiba sa video pati na din si Marlene. Ngunit nang mapanood ng isa pa nilang kapatid ang video, may napansin siyang kakaiba dito. Acá está, mira, acá está. Ven. Ven para acá, José Daniel. Habang nilalaro ng bata ang basket, makikita mong nilagay niya ito sa may gawing sink hanggang sa hindi na nga ito makita sa video. Ngunit nang tawagin siya ng nagbe-video, makikita mong bigla na lang tumulas ang basket sa sahig. Acá está, mira, acá está. Makikita mo pa nga ang pagtama nito sa plastic donut na nasa sahig at bumaba pa nga ito sa cabinet sa kanan. Ayon kay Marlene, tanging ang mag-ama lang ang nasa kusina ng mga oras na yan. Kaya nang mapuna ng isa pang kapatid nila ang video, malaking pagtataka ang naramdaman nila. Bago nga matapos ang video ay makikita mo pa na bahagyang naitapat ng nagve-video ang camera sa gawing kusina. Ngunit wala ka din namang makikita. Multo ba ang may gawa ng paggalaw ng basket at tila nakikisali ito sa laro ng bata at ng pusa? Ikaw na ang magpasya. Shadow Glitch. Nanonood si Nephilim kasama ang mga bata at ang alagang aso nila isang hapon. Out of nowhere, bigla na lang naging alerto ang aso nila at nagsimula na lang itong magtatatahol habang nakaharap sa gilid ng TV kahit wala namang tao doon. Coincidentally, may napansin din pala si Nephilim nang tumahol ang aso kaya una muna niyang tinignan ang CCTV footage sa sala. At luckily, nakuna nito ang nasisense ng aso at ang nakita niya. Okay, we seen something on our cameras when we were all gone, and I tried to save this video to my phone and it won't let me save it. So watch and let me know if you see what I see. Sa video, mapapansin mo ang anino ng TV sa pader ng bahay. Nang magsimulang tumahol ang aso sa kung anong nakikita nito, bigla na lang din lumabas ang anino na hugis ulo sa gilid ng television nila. Kung gaano kabilis ang pagsilip ng anino ay ganun din kabilis ang pagkawala nito. Strangely, bago pa nga maganap ito ay nagsimula ng tumahol ang aso. Ang ibig sabihin ba ay nagre-react lang ang aso sa nararamdaman nito? Hindi nga natin tiyak kung saan mismo nang galing ang aninong sumilip dahil wala namang dumaan sa harap at likod ng TV nang mag-appear ang anino. Pero hindi mo maikakaila na merong strange event na nangyari, lalo na at nag-react ang aso dito. Eto ba ay maaaring multo sa bahay nila o glitch lang ng camera kaya lumitaw ito? Pero kung glitch nga lang to, bakit nakita din ni Nephilim ang anino? The Doorway.
Isang araw, tinitignan ni Kenzie ang photo gallery niya sa kanyang cellphone hanggang sa napansin niya ang isang video na puro itim lang. 2 taon na raw ang video at hindi niya maalala na nag-video siya ng ganun. Dahil sa pagka-misteryoso nito ay naisipan lang niyang itaas ang brightness ng video just in case na may makita siya dito bago niya burahin ang video sa phone niya. At nang maitaas niya ang brightness nito, may madidiskubre siyang talaga namang nagpataas ng kanyang mga balahibo. Sa video, makikita mo ang isang matangkad na figura ng lalaki na nakatayo sa doorway. Hindi niya alam kung bakit bukas ang pinto niya anong gabi na yon at hindi rin niya alam kung bakit may anino doon. Ang itim na figura ay nakaharap lang sa kanya at ito nga daw ay unti-unti pang lumalapit sa kanya. Ang lalo pang nakakapagtaka, wala siyang recollection na nangyari to. At kung hindi pa niya chinek ang photo gallery niya, hindi niya pa makikita to. Kung titignan mabuti, parang nga ito ang Hatman. At ito ay madalas na nagpapakita during sleep paralysis. But if that's the case, then paano niya na-videohan to? Konektado ba ang bangungot niya sa actual na nangyari sa kanya nung gabi na yon? Unfortunately, this was the only time she captured the shadow figure at kung ano man talaga ang nangyari nung gabi na yun kay Kenzie ay mananatiling misteryo na lamang. Awake at midnight. 2:00 ng gabi nang magising ang anak ni Tara na titingin-tingin sa paligid niya na parang may nakikita siya. Ang kwento ni Tara, may mga pagkakataong may sinasabi ang anak niya na naughty o hindi kaya ay bigla na lang itong tumatawa ng mag-isa nang naging dahilan ng pagkabahala niya. Nagbibigay ng alert ang baby monitor niya kapag nagigising ang bata sa gabi at nang mapanood niya ang video, lalo pa siyang kinilabutan sa mga nangyari. Noong gabing yun, nagising ang anak ni Tara dahil sa ingay na narinig niya. Matapos itong lumingon-lingon sa paligid niya, makikita mong bahagya siyang dumapa sa kama. Tapos noon, dito mo makikita ang bigla na lang paggalaw ng duvet. Ang sabi ng mga nakapanood, ito nga daw ay nahatak ng bata kaya ito ay gumalaw. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, muli itong gumalaw at kung nahatak nga ng bata ang duvet, makikita mo sana na sumabay na gumalaw din ang unan. Pero nanatili lang ito sa pwesto nito sa kama. Bukod doon, hindi lang basta gumalaw ang duvet. Ito ay inangat ng hindi nakikitang bagay. Parang may kung sinong hinawakan ang corner nito at itinaas ng dahan-dahan. Matapos nga nun ay may maririnig ka din na banging sound at ilan pang mga ingay.
Tatlong ingay ang maririnig mo. Una ay ang banging sound. Pangalawa ay ang click. At pangatlo ay ang boses ng isang matandang babae. Ngunit pagkatapos nun, makikita mo pa ang paglitaw ng orb ang bigla na lang pumasok sa frame at nagdaan ito mula kanan pakaliwa. Are all these activities just mere coincidence or is there really something strange going on? Ayon kay Tara, sila ay nakatira sa bahay ng ina niya na mahigit 1 taon na nang namatay ito. She believes that whatever she captured sa baby monitor niya ay kagagawan ng lola ng bata. Pero ano sa tingin mo? Ikaw na ang magpasya. Mysterious Ball of Light. Noong March 16, nag-hangout ang anak ni Jennifer at isa nitong kaibigan sa bahay nila. Hindi na malaya ng dalawa na lumalalim na ang gabi dahil sa kwentuhan at enjoyment nila sa paglalaro ng computer games. Lagpas 1:00 ng madaling araw, uuwi na sana ang kaibigan ng anak ni Jennifer. Ngunit nang makalabas ng bahay nila ito ang kanilang nakita. Nang buksan ng anak ni Jennifer ang pinto, kusa na lang nagbukas ang street light. Bigla na lang din nagsimulang gumalaw ang rocking chair sa porch nila as if may kung anong nakaupo doon at tumayo ito nang lumabas sila. At kasunod nito, isang hindi maipaliwanag na ilaw ang makikita mong dumaan sa kaliwa ng screen at ito ay bumagsak sa likod ng pickup truck. Nang makita ito ng magkaibigan ay napatanong na lang sila kung ano ang ilaw na yon at nagmadali silang bumalik sa loob ng bahay. Hindi na nga nila napansin ang paggalaw ng rocking chair at agad ay natuon ang atensyon nila sa misteryosong ilaw. Strangely enough, nang lumabas ang ilaw sa frame, maririnig mo din ang mechanical humming sound na nanggagaling sa bumagsak na ilaw. With this strange chain of events, talagang mapapaisip ka na nga lang kung ano ang nangyari dito. May nagsasabi na ball lighting daw ang ilaw na bumagsak o hindi kaya ay small meteorite o maaari din kayang UFO ang nakita nila dahil sa humming sound nito. Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.